lakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. Hindi matatawaran ang lagim na maaaring likain ng isang engkantadong taong isda. Paano pa kaya kung ang syokoy na umahon sa dagat ay walang pangimi sa pagsasabog ng lagim? Sa unang pagkakataon, aabot ako sa ibabaw ng tubig. Sa wakas, nakikita ko rin ang ibabaw ng dagat. Sa unang pagkakataon, nakasangyo ako ng hangin. Kay sarap lumanghap ng sariwang hangin. Katawan ng tao! Oo nga! Pero ang ulo isda! Tao isda! Sokoy! At kayo mga tao sa pampalo. Patay na rin! Patayin natin! Patayin na Sokoy! Pinagbabato ako ng mga tao. Lulubog po niya ako sa tubig. Wala akong ginagawang masama sa mga tao. Pero pinagtangka nila akong patayin. Magsisisi sila. Matitikman nila ang galit ng isang engkantadong isda na gaya ko. Matitikman nila ang ngit at magsik ng kapangyarihan ng isang syokoy. Lola? Oh. Nakaluto na po ako. Sige. Tawagin mo ng tatay mo. At sabay-sabay na tayo maghapunan. Wala pa po ba si Itay? Wala pa nga siya rito sa bahay. Aba, kaninang makakain ng tanghalian pa po siya umalis Padilim na. Baka nasa labas lang siya. Dati naman bago dumilim, narito na siya sa bahay Nakakaawa nga ang tatay mo. Para bang nawalan na siya ng gana sa buhay. Mula nang mamatay ang nanay mo sa aksidente noong nakaraang taon. Masyado kasi niyang dinibdib ang pagkamatay ni Inay.
Nasaktan rin ako ng sobra nung naaksidente at namatay ang nanay mo. Pero tinanggap ko ng maluwag sa loob ang nangyari sa anak ko. Para maasikaso ko ang pagtitinda sa palengke. Pero hindi po talaga matanggap ni Itay ang pagkawala niya eh. Kaya nga, gawin natin ang lahat para magbalik siya sa dati. Tatawagin ko na po siya. Itay! Itay! Oh, dati pagtawag sa tatay mo pumapasok agad siya. Naku, baka naman wala siya dito sa paligid, Lola. Saan naman pupunta ang itay mo? Gabi na. Naku, hanapin natin siya, Lenny. Baka kung ano nangyari sa tatay mo, kaya wala pa siya. Noong buhay pa ang asawa ko, magkasama kaming namamasyal. Ngayon, nag-iisa nga lang ako. May umahon sa tabing dagat. Isang lalaki, nakahubad, na may katawang tao na makaliskis, pero may ulo ng isda. Shokoy! Malas mo. Ikaw ang unang taong nakita ko pag akong kuhuli sa tubig. Taong isda. Tama. Taong isda ako. Isa akong Shokoy na siyang kakatayo sa'yo. Lenny, bilisan na natin. Lola, narinig niyo yun? May sumigaw po sa di kalayuan. Aba parang boses yun ang itay mo Bilisan niyo. Lola, may tao po nakabulagtado, no? Ha? Baka itay mo nga yun. Naku! Si Itay nga po! Naku! Hindi na yata siya umiiyak. Patay na yata siya. Napakaganda niya. Siya ang pinakamaganda sa lahat ng babae na nakita ko. Susundan ko ang magandang babae yun. John! Si Ama. Tinatawag ako ni Ama. Hindi ko muna susundan ang magandang babae. Babalik muna ako sa ilalim ng dagat. Pero aahon muli ako sa ibabaw ng lupa. Babalik ako sa lugar nito. Babalikan ko magandang babaeng si Lenny. Lenny, nakikiramay kami ng mga kapatid ko. Ate Lenny, nakikiramay kami. Condolence, Ate Lenny. Salamat, Rading. Lito, Nini. Nabigla kami ni Kuya Rading sa nangyari sa itay mo. At naparito kami para sa anumang maaaring maitulong namin. Noong nakaraang linggo na dumalaw ako sa'yo, nakausap ko pa itay mo Biglaan ang pangyayari, Rading. Pinayuhan ko pa nga siya na mag-iingat sa pagtawid sa daan para hindi siya madisgrasya. Dahil madalas naglalakad siya na parang wala sa kanyang sarili. Sabi pa nga sa akin ni Kuya Rading, sasangguni siya sa kaibigan niya doktor para mapasuri ang itay mo. Oo, totoo yun. Walang sakit ang itay ko, Lito. Nagkataon lang na labis niyang dinibdib ang pagkawala ng inay ko. Kaya madalas na parang wala siya sa kanyang sarili. Sabi ng mga nakausap kong barangay tanod, natagpuan daw nilang itay mo na may bakas ng sakal sa leeg. At may ilang malalaking kaliskis sa tabi. Yun ang pinagtataka ko, Rading. Bakit may malalaking kaliskis sa tabi ng bangkay ng itay ko? Malalaman din natin ang totoong ikinamatay ng itay mo. Tutulong ako sa pag-iimbestiga ng mga pulis. Huwag na. Paano uno't naging nobyo mo ko?
kung hindi ako makakatulong sa pamilya niyo. Rading, baka ikaw pang sumunod na mapahamak. Saan ka galing, Yokoy? Umahon ako sa dagat, Ama. Bakit sinuway mo? Pinagbili na kitang huwag kang aahon sa ibabaw ng tubig. Napilitan lamang akong umahon sa dagat dahil may mga taong nanakit sa akin. Kahit anong gawin ng tao, huwag mong susuwayin ang biling ko. Pero Ama, huwag mong ulit yung ginawa mo, Yokoy. Kilala ba ako? Masama ako magaling. Kapag sinuway mo ko ulit, parurusahan na kita. Hanggang dito na lang sa inyong tarangkahan mo ko ihatid, Len. Rading, mag-iingat ka sa pag-uwi, ha? Kayo ng lola mong laging mag-iingat. Hanggang ngayon na nailibing ng itay mo, wala pa rin resulta ang investigasyon ng mga pulis. Hindi pa nakakilalang pumatay sa itay mo. Pakikinggan din ng Diyos ang dasal namin ni Lola. Magkakaroon din ng katarungan ng pagkamatay ng itay ko. Dapat lang mahuli ng kriminal para hindi na masundan ang kanyang biktima. Sino man ang kriminal na yon? Wala siya sa katinuan para patayin ang itay ko. O sige, lalakad na ako, ha? Ngayon umalis nila ang lalaking kausap ni Lenny. Magagawa ko na gusto kong gawin. At walang makapipigil sa akin. Lenny. Taong puno ng kaliskis ang katawan at may ulo na isda. Taong isda! Ako si Yokoy. Yokoy! Lola! Lola! Hindi mo ko matatapasan. Iwan mo ako, taong isda! Iwan mo ako! Kahit anong tiglas ang dok mo, hindi ka makakawala sa mga kamay ko, Lenny. Tatagayin kita. Iwan mo ako! Tulungan ninyo ako! Walang makatutulong sa iyo, Lenny. Sino mga taong magdala sa pagtakayin ko sa iyo, papatayin ko. Kaya ang ginawa ko sa isang lalaki nung isang gabi na sinakal ko rin. Ikaw ang pumatay sa itay ko! Oo, pumapatay ko ng tao. Kaya huwag ka magtangkang takasan ako kung ayaw mong mamatay. Tumitindi ang sikat ng araw dito sa tabing dagat. Nahihiga ako. Nabitawan ako ng taong isda. Kailangan ko makabalok sa tubig. Pagkakataon ko ng takasan siya. Tumatakas siya. Hindi ko na siya habol dahil nangihina ako. Magtatago man ako sa ilalim ng tubig. Tatago muna ako sa dagat. Nabawasan ang panghihina ko dito sa ilalim ng dagat. Pero kapag humubang sikat ang araw at kumagat ng dilim, aahon niya ako sa ibabaw ng tubig at babalikan kita rin. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukuha. Ano, Lenny? Shokoy? Opo, Kapitana. Shokoy, taong isda ang nagtangkang dumukot sa akin. Sa tao ang katawan niya na makaliskis at may ulo siyang isda. Baka naman may nagbalat kayo lamang para salbahihin ka. Sinadya magsuot ang costume para hindi mo makilala. Kapitana, sabi po ng taong isdang yon, siya ang pumatay sa itay ko. Alam ko malaki ang hangarin mong mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng itay mo, pero... Kung ay naakala nyo, gawa-gawa ko lang ang mga sinasabi ko, nagkakamali ho kayo. Okay. Paiimbestigahan ko sa mga tanod ang sinabi mo. Salamat po, Kapitana. At kung totoo may taong isda na namimisala dito sa ating barangay, kailangan mapuksa iyon bago pa madagdagan ang kanyang mga biktima.
Lenny, kung ayaw maniwala sa'yo ng iba, ako naniniwala sa'yo. Salamat, Rading. Ang Shokoy ay maihalin tulad sa mga pambihirang nilalang na nagkaroon ng buhay. Gaya ng may ibang tao na may pambihirang lakas at iba pang katangian. Grabe ang lakas ng taong isdang yun. Baliwala sa kanyang ang pagpasan sa akin. Nabitiwan lamang niya ako nang masikatan siya ng araw. Hindi ako natatakot sa kanya. Sana matagpuan siya ng mga tanod. Pero may magawa kayang mga tanod laban sa Shokoy. Walang magagawa laban sa akin ng sinumang tao. Maghihintay lang ako ng pagkakataon. Ngunit ako makakakot dito sa dagat. Kukunin ko si Lenny at magsasalog ako ng lagim sa mga tao. Mga tao muli akong papatay ng tao. Papatay ako ng papatay. Dito na tayo. Ayon kay Lenny, sa dagat na ito tumalon ang taong isda. Hanapin natin siya. Kumuha kayo ng kahoy. Kalikawin niyo ang ilalim ng dagat. O pero alisto kayo. Ihanda niyo mga hawak niyong pamalo. At kapag lumitaw ang taong isda, pagtulong-tulungan natin siyang hulihin. Kapitana, di ba wala naman gumagalaw sa ilalim ng dagat? Baka wala na rito tapos na sinasabi ni Lenny. Baka tumakas na siya! Oo, baka tumakas na yun. Maaring natakot siya sa dami natin. O sige na, magbalik na tayo sa barangay. Pero magronda kayo rito, ha? Para masiguro natin hindi nalilitaw ang taong isda. Tayo na. Mga tao, nanatili ako nagtatago dito sa dagat. Kaninang narito kayo dahil maliwanag na ang paligid. Pero pagkagat ng dilim, muli akong tutungtong sa lupa. Muli akong magsasamang lalagim sa inyo, mga tao. Hindi kaya guni-guni lang ng nobya mo yung taong isda, Rading? Sara, Sargento Mesa, matagal na nating kapitbahay si Lenny. Kabisado nating hindi siya nagsasalta ng mga bagay na hindi siya sigurado. Pero ilang ulit na kami nagbalik ni Sarge sa dagat na kinakitaan daw ng nobya mo sa taong isda. Wala kaming nakitang kakaiba ron. Oo nga. Pati yung mga barangay tanod na nagro-ronda doon, wala namang napansin kakaiba, Delio. Ayon sa report na binigay sa akin ng kapitana. Ginagalang kong paniniwala niyo, Sarge. Huwag kang mag-alala, Rading. Kahit hindi ka na mag-follow up, at kahit manabo pa yung investigasyon namin sa pagkapatay ng ama ng nobya mo, hindi kami titigil sa trabaho namin. Salamat ho. Well, may tiwala ho kami sa inyo. Pero kung may maitutulong ho ako, handa akong gawin ang lahat para mapuksa ang Shokoy. Ano, Rading? Baka sa gabi lamang lumilitaw ang taong isda. Maaari, Lenny, dahil nangihina ka mo siya kapag nasisikatan ng araw. Kaya hindi siya makita ng mga pulis at mga tanod na naghahanap sa kanya kapag araw. Posible ang hinala mo. Gabi nang mapatay ang itay ko, hindi ba? At hindi pag-aanong sumisikat ang araw nang pagtangkaan akong dukutin ng isdang yun. Kaya nga napapadalas ang dalaw ko sa iyo kapag ganitong kagat na ang dilim. Ayokong muling malagay sa panganib ang buhay mo. Pero buhay mo naman ang ilalagay mo sa panganib. Hindi, Lenny. Ipaubaya mo na sa mga otoridad ang paghahanap sa taong Huwag isda. kang mabahala. Kapag nakaharap kong Shokoy, sisiguruhin ko sa iyong siya ang matidisgrasya. Ngayong madilim ng paligid, aahol ako rito sa dagat. At kukunin ko na si Lenny. Kapag may nagtangkang kumigil sa akin,
mamamatay. Kahit tumutol si Lenny, magdamag akong magbabantay sa paligid ng bahay nila. Ano man ang mangyari, sasiguruhin kong hindi malalagay sa peligro ang buhay ng mahal ko. Tao. Ha? Ano itong palapit sa akin? Tao na makaliskis ang buong katawan at may ulo ng isda. Ikaw ang magiging biktima ko sa gabi ito. Shokoy, hindi mo ako masisindak. Wala kang magagawa laban sa akin. Pagbabayaran mong ginawa mong pagpatay sa itay ni Lenny. Gaya ng ginawa ko sa naman akong biktima. Sasakalin din kita. Dudurugin kong lalamunan mo hanggang sa mamatay ka. Bago mo akong mabiktima, ikaw ang mamamatay. Nag-aaksaya ka lang ng lakas, lalaki. Hindi mo babaon sa katawan ng taong isdang itak. Sa bawat pagdaga ko, hindi siya naaano. Hindi mo mamamatay ang tamang taong isda na gaya ko. Wala akong laban sa kanya. Kailangan kong humingi ng tulong. Babalikan kita, Shokoy! Hindi mo ako matatakasan, tao. Kahit saan ka magsuot, susundan kita. Papatayin kita! Bilisan nyo! Maliwanag ang sinabi sa atin na nakasalubong natin si Rading. Humahabol sa kanya ang taong isda. Kaya habang humingi siya ng tulong sa mga pulis, haharapin natin ang Shokoy na yun! Hayon! Hayon ang taong isda! Paligiran siya! Pagtulong-tulungan natin paluin at hulihin ang taong isda! Hindi ako mapapatay, mga tao. Hindi iniinda ng Shokoy mga palo sa katawan niya? Kayo ang papatayin ko. Papatayin ko kayong lahat! Wala kayong magagawa laban sa akin, mga tao. Nakabulagta na lahat ng tanod! Patay na ang mga kasama mo. Papalapit sa akin ang Shokoy! Ngayon, ikaw naman ang mamamatay. Hindi! Hindi, taong isda! Hindi mo ako mapapatay! Hindi ka makakatakas! Tulong! Tulungan niyo ako! Papatayin ako ng Shokoy! Bilisan mong patakbo dito sa mobile, Delio. Okay, Sarento. Ayon sa tawag sa akin ni Kapitana, napatay ng taong isda yung mga tanod. Pati si Rading. Kontik na raw mapatay ng Shokoy na yun. Kaya nga, hindi ko na siya sinama kahit nagpipilit siya sumama sa atin kanina. Baka mamaya madisgrasya lang siya. Sarge, malapit na tayo kina Lenny. Oh, dumiretso na tayo doon. Kala ko, patungo sa kabilang barangay si Kapitana. Dahil doon siya napatakbo sa pagtakas sa taong isda. Hindi na natin pupuntahan si Kapitana. Mahirap nang magsama pa tayo ng sibilya sa pagharap natin doon sa taong isda. Ay! Bakit hininto mo sa sakyan? Sarento, may nakaharang sa gitna ng kalye. Mga tao! Oh! Isang taong nakahubad na makaliskis ang buong katawan. At may mukhang isda. Malamang, siya ang Shokoy. Papatayin ko kayo! Papalapit sa atin ang taong isda. Wala akong ikitilang buhay sa inyo. Sarento, pasugin sa atin ang Shokoy. Ha! Bago niya tayo masalakay, papuputungan ko ang Shokoy na yan! Ano yung boy? Tinangkarang patayin ang mga tao? Oo, Ama. Bakit nagtatangka ng mga tao ang buhay mo? Hindi ko alam, Ama. May kukunin lamang akong prutas. Kaya umahuli ako sa ibabaw ng lupa. Nang makita ko ng mga tao, sinugod nila. Hindi
Hindi ka dapat umahon sa iba pang lupa nang hindi mo na nagpapaalam sa akin. Hindi na mauulit, Ama. Malulupit ang mga tao. May sandata silang pumuputok. Kapag tinamaan ako ng kanilang sandata, napapaigtad ako, nasasaktan ako. Kaya nagbalik ako dito sa ilalim ng dagat at nagsumbong ako sa iyo. Mali ang ginawa mong pagkahon sa ibabaw ng lupa. Ngunit, lalong mali na pinagtangkaan kang patay ng mga tao. Kahit wala kang ginagawang kasalanan. Ipaghiganti mo ko, Ama. Huwag mo akong turuan sa dapat kong gawin. Hayaan mo na lamang bumati ako ng mga tao. Huwag niyang patunayan kung masama ang mga tao. Lilipulin ko silang lahat. Walang saysayang pagsusumbong ko kay Ama. Buong akala ko na naman. Ipaghihiganti niya ako sa mga tao. Ngunit sa kabila ng sumbong ko, wala siyang ginawang hakbang laban sa mga tao. Maghihintay lamang ako ng pagkakataon at aahuli ako sa ibabaw ng dagat. Hindi ako titigil hanggang hindi ko nakukuha si Lenny. Ano po, Kapitana? Patay ng Shokoy? Malamang, Lito. Dahil tinamaan daw siya ng mga bala bago siya mabilis na tumakas nang paulit-ulit siyang barilin ng mga pulis. Pero lumubog daw ang taong isda sa dagat, Kapitana, at hindi na nakita ng mga pulis. Sigurado natangay na ng agos ng dagat ang kanyang bangkay. Matutuwa po ang Kuya Rading namin kapag ibinalita namin yan sa kanya ni Kuya Lito. Oo nga, Nini. Kahit ang apo kong si Lenny, makakahinga ng maluwag sa pagkakapatay sa taong isda. Wala na kayong dapat ikabahala. Kaya lang po, Kapitana. Hindi po karaniwang nilalang ang taong isda. Baka po. Baka ano, Lito? Baka mabuhay po uli ang Shokoy. Nagkakamali siya. Wala akong kamatayan. Tinatasan ko lang sila dahil nagulat ako sa kanilang sandata. Pero ngayong umahon uli ako dito sa dagat, wala nang tao makatitigil sa akin. Sa gabi ito, kukunin ko na si Lenny. Si Lenny! Ang apo ko! Siya ang sumigaw! Lenny! Lenny! Wala ang apo ko rito sa kanyang kwarto. Si Lenny! Ang apo ko ang tinangay ng taong makaliskis ang buong katawan at may mukha ng isda! Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan ninyo kami! Dinukot ang apo ko! Ng Shokoy! Kapitana! Sarge! Mabuti dumating kayo. Nasaan ang taong isda? Nakalayo na siya, Sarge. Hindi namin napigil ang mga tanod dahil sa takot naming madisgrasya. Kaya tinawagan kita. Ano? Nakalayo ang Shokoy? Tanga yung babaeng dinukot niya? Oo, Sarge. Pumasok siya sa gubat. Tarento, pangarap sa gubat. Oo nga, alam ko, Delio. Hindi natin kabisadong pasikot-sikot doon. Mahihirapan tayong matagpuan ang taong isda sa gubat. Paano, Sarge? Hahayaan na lamang ba nating mapatay si Lenny ng Shokoy? Hindi kita papatayin, Lenny. Kaya kahit nawalan ka ng malay, dinala kita dito sa yungib sa mundo. Habang wala ka pang malay, iniwan muna kita rito sa yungib. Pero bago kita iwan,
tatakpan ko ang malaking batong bunganga ng yun. Ngayon, sigurado kong hindi mo na ako matatakasan, Lenny. Gagawin ko ng dapat kong gawin para tuloy na kitang makasama sa habang panahon. Kapitana, umuuga ang paligid. Lumilindol! Kanina lamang ay magandang panahon at tahimik ang paligid. Bakit biglang lumindol? Oo nga. At ang lakas! Parang bubukang lupa! Sarge, tumigil na po yung malakas na lindol. O sige na, umuwi na kayo ng Kuya Rading mo dito, Nini. Opo. At paplanuhin namin ang mga tauhan ko kung paano may liligtas si Lenny doon sa taong isda na dumukot sa kanya. Sarge! Tingnan niyo sa dagat! May malaking alon sa laot! Tidal wave yun, Sarento. Sasalpok yata sa ating barangay ang malaking alon. Ay, Sarge! Ano? Bakit biglang nalaki yung mga mata mo dito? May lumitaw sa dagat! Oo nga po. Ano yun, Sarge? Malaking bundok? Pulong yun, Delio! Ha? Sarge. Bakit biglang nagkaroon ng pulong sa dagat? Saan ako naroon? Nasa loob ako ng isang yuwib. Dito ako dinala ng taong isda nang mawalan ako ng malay. Kailangan makaalis ako rito. May nakabarang malaking bato sa bunganga ng yuwib. Hindi ko matinag. Hindi ko matanggal ang malaking batong nakabara sa bunganga ng kuweba. Paano ako makakalabas dito? Tulong! Tulungan ninyo ako! Sandali, Sarge. Oh, bakit Rading? May pinapakiramdaman lang ako. Rading, pumayag si Sarento na sumama ka sa amin dito sa gubat sa pagharap sa nobya mong dinukot ng taong isda. Dahil ang sabi mo, kabisado mo ang lugar na ito. Oo nga ho. Dahil paminsan-minsan akong nanguhuli rito ng baboy ramo. Oh, bakit bigla kang tumigil sa paglakad? Kasi parang may narinig akong sigaw, Sarge. Ha? Oh, ayun na naman, oh. Oh, may sumigaw nga, Sarento. Baka yun yung kasintahan ni Rading. Parang nanggagaling ang sigaw sa kuweba, sa gitna ng bundok. Puntahan natin sa Sarge. Huwag tayong magmadali, Rading. Mag-ingat tayo. Okay. At panatilihin nating handa ang ating mga sandata, Delio. Ganong hindi natin napatay ang taong isda sa mga bala ng baril. Granada ang tatapos sa kanya. Oh, malapit na, Sarge. Konti na lang. Oh, ibuhos natin ang ating mga lakas, Delio. Okay, Sarento. Salamat. Natanggal din natin ang malaking bato na nakatakip sa bunganga ng kuweba. Lenny! Si Lenny. Pwede ka nang lumabas sa yungib. Lenny. Oh, tanga na, Lenny. Ligtas ka na. Lenny, nasaan ang taong isda na tumukot sa'yo? Hindi ko po alam. Na magkamalayo ko kanina, wala na siya rito. Sarge! Hayun! Hayun ang Shokoy! Sarge, palapit sa atin ang taong isda. O, Rading, huwag kayong lalayo ni Lenny sa tabi namin. Rading, baka patayin tayo na Shokoy. Huwag kang matakot, Lenny. May mga pulis tayong kasama. Kaming bahala sa kanya. Sarge, papuputukan ko na ba siya? Huwag. Ha? Napatunayan na natin na hindi kayang patayin ng mga balang taong isda. Anong gagawin natin? Lulukohin natin siya, lalansihin. Sarge? Rading, lumayo kayo ni Lenny. Doon kayo sa likod ng malaking puno. Okay, Sarge. Tayo na, Lenny. Huwag mo bibitawan ako kayo. O ngayon, Delio. Ha?
Umatras tayo. Sige, kasunod mo ko, Sargento. Ngayong hindi malaman ng taong isda kung kanino siya lalapit. Oh? At malayo-layo na tayo sa kanya. Tatanggalin ko na ang pin ng granada. Pasasabugin ko ang Shokoy sa granada! Ano, Kapitana? Napatay na mga pulis ang Shokoy? Oh, Lola Aning. Ayon ho sa itinawag sa akin ni Sarge, nagkalasug-lasug daw ang katawan ng taong isda na masabugan ng granada bago yun nakatalon sa dagat. Salamat sa Panginoon. Wala na ho kayong dapat ikatakot. Ligtas na si Lenny at tapos na ang pagkakalat ng lagim ng Shokoy. Akala ko, hindi na kita makikitang buhay, Lenny. Kahit po ako, nawalan na ng pag-asa makaligtas, Lola. Dahil walang takot sa pagpatay ang taong isda na dumukot sa akin. Salamat na lamang at dininig ng Diyos ang dasal ko na nakaligtas ka. Lola! Ha? Bakit? Bakit parang ka nakakita ng multo, Lenny? May umahon po sa dagat sa di kalayuan! Ha? Lola! Ang taong isda! Buhay pa po ang taong isda! Naku! Buhay pa ang Shokoy! Imposibleng sinasabi niyo, Lito, Nini. Pero Kuya Rading, maliwanag ang itinawag ni Ate Lenny sa amin. Napatay na ng mga pulis ang Shokoy. Baka may iba pang kauri ang taong isda na yun, Kuya. Nasa ngayon ay nasa tabi ng bahay ni na Ate Lenny. Lito, Nini, habang lobat pang cellphone ko, tawagan niyo si Lenny. Sabihin niyong magkulong sila ng lola niya sa kanilang bahay. Ha? Oh, Kuya! Kuya Rading, saan ka pupunta? Kuya! Magpapatulong uli ako sa mga pulis. Sarge, pwede bang bilisan yung mobile? Halos lumilipad na nga tayo, Rading. Sarge, baka kapag pinaspasan ko, madisigurasya na tayo. Malapit na tayong kina Lenny. Sarge, kumarang sa gitna ng kanya yung taong isda. Oo nga. Bundulin mo! Okay, Sargento. Bubundulin ko ang Shokoy. Tuturugin ko siya! Basta tayo na sasakyan. Saan na yun? Wala ang taong isda na binundol mo, Delio. Sarge, nasa likod yung taong isda. Susunggaban kayo! Mamamatay sa inyo ang tao! Sargento, binutang Shokoy ang mobil. Ihagis niya sa atin ang sasakyan. Kailangan makailig tayo. Hindi ko na kaya kumilos, Sargento. Hinang-hina ako dahil sa pagkakasakit sa akin kanina ng taong isda. Ako din, nanghihina na rin ako dahil pinigaan niyo ang leeg ko. Pareho tayong hindi na makagulapay, Sargento. Madali na tayo mapapatay ng taong isda. Shokoy! Akong harapin mo! Hindi ano. Ikaw ang lalaking umagaw sa akin kay Lenny. Hindi ko inagaw sa'yo si Lenny. Nobya ko siya. Akin siya. Hindi mo siya maagaw sa akin. Ikaw ang una kong papatayin. Lenny! Kapitana, mabuti po dumating kayo. Kapitana, nasa di kalayon dito sa bahay namin ang Shokoy. Alam ko, Lola Aning. Kaya nga sa likod bahay niyo ako nagdaan para mailigtas ko kayo. Maitakas sa taong isda. Salamat po, Kapitana. Ikaw ang una sa lahat na dapat makatakas, Lenny, dahil ikaw ang punterian dukutin ng taong isda. Kaya po ay kinatatakot ko. Malamang,
paulit-ulit na nagbabalik dito sa lugar natin ng taong isda dahil sa iyo. Maaaring ganun nga, Kapitana. Itatakas ko kayo, Lenny. Lahat po tayo dapat tumakas, Kapitana. Dahil walang takot sa pagpatay ng taong isda at mahirap siyang mapatay. Pero naniniwala ako, Lenny, may kahinaan din ng Shokoy. Kahinaan? Oo. Teka, naalala ko, Kapitana. Nung unang pagtangkaan akong dukutin ng taong isda, hindi niya ako natangay dahil nanghina siya nang mabilad siya sa araw. Alam ko na ang gagawin ko para matapos na ang pagkakalat ng lagim ng taong isda. Kapitana, kung ang mga pulis walang nagawa para mapatayan si Okoy, makikipagsapalaran ho ako, Lola Aning. Kapitana, mag-iingat kayo. Baka mapatay ka na, Shokoy. Hindi ko na pagtatagal ng buhay niyo, mga tao. Delio, tayo nang hinarap ng Shokoy. Matapos yung hindi mapatay si Rading. Katapusin na natin, Sarge. Tuluyan ko na kayong papatayin. Shokoy! Bago mo mapatay ang mga pulis, bubuhusan kita ng isang timbang kumukulong tubig! Mga tao, wala kayong magagawa laban sa akin. Hindi ka nang hina sa kumukulong tubig na ibinuhos ko sa iyo, Shokoy. Walang saysay sa akin ang kumukulong tubig. Hahanap ako na ibang paraan para mapatay ka. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataong mamuhay. Halika! Bitiwan mo ko, taong isda! Hindi naman ang nagpos sa akin. Sasakagin kita. Tutulungin ko rin ang lalamunan mo! Patay na si Kapitana? Oo, Rading. Mabutit nakatakas kami ni Lenny. Magpatuloy na kayo sa paglayo ng lola mo, Lenny. Lumayo na tayong lahat dito, Babalikan Rading. ko si Shokoy. Rading, nagpapakamatay ka ba? Lola Aning, matapos po akong hindi mapatay ng taong isda, nakaisip ako ng paraan para mabihag siya. Kaya kinuha ko ito. Ha? Lambat? Oh. Anong gagawin mo dyan? Itong gagamitin ko laban sa Shokoy. Kung ang mga baril at granada ng mga pulis walang nagawa sa taong isda, ano ang magagawa ng laban sa Shokoy? Sarento, malapit na sa atin ang taong Shokoy. Delio, katapusan na natin. Mamamatay na kayo, mga tao. Kapag nasunggabang huli kayo, hindi ko na kayo titirhan ang hininga. Hanggang dyan ka na lang, Shokoy! Lalambatin kita! Huli ka! Hindi ka na makakawala sa lambat, taong isda! Kapag nakakawala ako rito, magpapatuloy ako sa pagpatay sa inyong mga tao. Kahit wala kayong nagagawang kasalanan sa akin, wala ako ititirang buhay sa inyo. Papatayin ko kayo lahat para maangkin ko si Rene. Hindi magtatagumpay ang kasamaan mo, Shokoy! Mga tao! May isa pang taong isda! Ngayon dumating na ang aking ama. May kakampi na ako. Wala na kayong magagawa laban sa akin. Mga tao, mamamatay na kayo. Mamamatay na kayo lahat. Ano bang hinihintay mo, ama? Kumilos ka na. Tulungan mo na ako. Gamitin mo na ang kapangyarihan mo para patayin ang mga tao. Tumigil ka, Yokoy. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ko, nagpalitaw ako ng pulong sa dagat upang ipuli ng mga tao. Pero sa mga nakita at narinig,
Wala silang kasalanan sa iyo. Ikaw ang naminsala sa kanila. Kaya napilitang ipagtanggol nila ang kanilang sarili laban sa iyo. Ama, naapi ako. Ikaw ang nangapi sa mga tao. At hindi ako papayag na patuloy kang maminsala sa kanila. Matandang taong isda, hindi ka mapamuksa tulad ng iyong anak. Mga tao, humihingi ako ng pamanhin sa mga kamalian ng aking anak. Ako na ang bahala kay Yokoy. Ibabalik ko siya sa aming daigdig sa ilalim ng dagat. Parulusahan ko siya. At hindi ko na siya hayaang umahon uli sa ibabaw ng lupa kailanman. Hindi ka panipaniwala ang mga sinabi mo, Kuya Rading. Sinama at pinarusahan ng Shokoy ng ama niyang taong isda? Yun ang totoo, Nini. Lito, dapat tayong magpasalamat na kahit sa mga hindi karaniwang nilalang, mayroon ding makatarungan. Gaya ng ama ng Shokoy. Kung may kakaibang nilalang na walang pang-ibig sa pagsasabog ng lagim, tulad ng engkantadong Shokoy, mayroon ding kakaibang nilalang na may puso at damdamin.